We are grateful to our God for the life nga iyang gihatag sa ato. Mapasalamaton ba mo sa Ginoo sa kinabuhi nga iyang gihatag sa inyo ha? Every day is a miracle from the Lord. Yesterday I had my Bible study and I was sharing about the mercy of God. And nag-share ko sa ko ang grupo yung ko nga we have seen the mercy of God in the Old Testament. No? Supposedly si Adam ug si Eve kilata na to sila sa Ginoo kay nakasala sila no. Pero God didn't kill them because dapat sila kay nakasala, death ang punishment. But the Lord our God gibuhatan pa gani silang sinina. No? Gibuhatan pa silang sinina, giatiman gid gihapon sila. Sa panahon sa kinabuhi ni Noah, supposedly, mga matay na ang tanang living things diri sa kalibutan. Apil ang mga tao. Pero the Lord shows still His mercy through the family of Noah. Giluwas niya. Pati ang mga hayop, ipangluwas niya. No? In the life of the mga Hebrews in the Old Testament, Lord showed His mercy by parting the Red Sea para makalubay sila. By showing that pillar of clouds by day and the pillar of fire by night. That is the mercy of God. Sige na to sila complain, sige na to sila murmur ang mga Hebrew. Sige na sila sa kasuko ni Moses, iyang strike, o sabi siya sa strike. Gibunalan niya ang bato. Suko gyud kayo siya, gibunalan niya ang bato para mugawas lang ang tubig kay sige nagbagulbol ning mga Hebrews. No? But still, the Lord was merciful sa iyahang kinabuhi. In the life of Jesus, He had shown mercy by healing the sick, raising the dead. No? Katong mga blind, mute, and deaf, He was able to heal them. And even feeding us, taking care of us, feeding the 5,000 people, 10,000, 15,000, God showed mercy. And what about sa itong kinabuhi karon? Every day, is a mercy of God. Without the mercy of God, I don't know kung makamata pa ta mga igsuon. We're supposed to be heading towards hell. We're supposed to be judged sa kamatayon. But God's mercy is always new every morning. Mga igsuon, every time I wake up in the morning, I thank the Lord for the mercy. Dili panos ang mercy ni Lord. Prisko, matag adlaw. Yung ko nga, may gani kay ang mercy ni Lord, bag-o matag adlaw. Dili bitaw ingon nga, kagahapon ha, 99% ang mercy nga akong gihatag. Karon 1% na lang ang nabilin sa imuha. Kundi it always goes back to a new beginning of God's mercy unto us. So our lives is only through the mercies of our God. Amen? And so we have to be thankful. We will continue with my series sa 2 Peter chapter 1 verse 3 to 8, no? Last Sunday I was talking about 1 Peter chapter 1 verse 3 to 4. And as a review, can you put a bit backward? Isa ko one backward. Last Sunday I was talking about that we are called. Diba gitawag ta, tinawag ta, and we are called to a godly life. And that godly life, gihitagaan ta sa Ginoo, we are given everything we need for us to live that godly life. Because it is not possible for us. Dili posible sa to ang mga igsuon. Kinahanglan ang Ginoo ang muhatag sa atoa. Kung kinahanglan tagaan tag kusog, tagaan tag kusog. Kung kinahanglan tagaan tag kaalam, tagaan tag kaalam. Kung kinahanglan tagaan tag courage to stand to live a godly life, then the Lord will give it to us. And He also gave us His precious promises. Daghang mga promises. How many promises gani ang sa Bible? 30,000 promises. 30,000 ka promises ang gihatag sa Ginoo sa Bible. And so, even with these promises, the Bible says that the promises of God are yes and amen. Subot pasabot, mahitabo na siya in accordance to God's purposes and will. And this is only possible to live a godly life by God's power, God's divine power, the Holy Spirit, mga igsoon. It is the Holy Spirit that would lead us,
guide us, teaches us, correct us, strengthen us for us to live a godly life. That's why we always yield to the Holy Spirit. We always ask the Holy Spirit, Holy Spirit, I need you in my life so that we can live a godly life. Ang pinaagi ni ini, makuha nato ni, pinaagi sa ato ang knowledge in God. I always say this, you cannot truly worship and serve a God that you don't know. Mas serbisyo ani mo maayo ang Ginoo, mas mulalum ang imuhang pagtuo sa Ginoo, mas mo grabe ang imuhang dedication sa Ginoo kung kaila ka, kung kinsa ang imuhang Ginoo. Usahay madalata sa mga bakak sa kaaway, usahay madalata sa mga nguy-nguy, mga hunghong sa mga bakak sa ato ang palibot. Nganuman kay wa ta kabalo unsa ang kamatuoran. The scripture tells us that when you know the truth will set you free. And who is the truth? Jesus says, I am the way, the truth, and the life. The real truth is not what other people says or what the world says. The truth is in Jesus. And it is revealed in His Word, the Bible. That's why ang atong knowledge sa Ginoo very important. And ang purpose ani, unsay purpose? Para lang ba nga mahimot ang mga proud? Para mahimot ang mga, ay, holy kaayo ko, godly kaayo ko, para spiritual kaayo ko? Is that the purpose why we do all these things? The purpose is to become more and more like Jesus. Dili ta mahimong Jesus, ha? Dili ta mahimong Ginoo, but more and more like Jesus. What does it mean to become more like Jesus? The character that God is loving, He is merciful, He is just, He is kind, He is compassionate. Mao na ang purpose nato nga mahimutang sama kaniya. That was 2 Peter chapter 1 verse 3 to 4. And now we will proceed to the next verses in verse 5 to 8. And I'd like everyone to please rise in reverence to the Word of God. I will be reading verse 5. We will have a responsive reading this morning. I will read verse 5. You read verse 6. Aka na makita, adili verse 6. Makita ninyo na every slide, magpuli-puli ta. Ha? Sige, I will start with 2 Peter chapter 1, verse 5 to 8. For this very reason, and to goodness, knowledge, and to self-control, perseverance, and to godliness, mutual affection. For if you possess these qualities in increasing measure, in your knowledge of our Lord Jesus Christ. Let's pray. Father, we come before you, knowing that, Lord, it is impossible for us to live a life that is godly, that is holy, without you. Lord, dili na mo kaya. Lisod kaayo, Lord. You have called us to live a holy life. You have called us to live a peculiar life, Lord. But this is only possible with your mercy and grace in us. And so this morning, I ask you that you would fill us, Lord, with your knowledge. Allow us to have a revelation of your word. Because it is your word, Lord, will bring power in our daily lives. It is your word, God, your knowledge of you will equip us, Lord, will quicken our spirit, will give us the courage to stand for your purposes sa among kinabuhi. I pray that you would open every hearts and every minds, that we would truly receive what you have in store for us. God, none of my words will remain in the hearts of your people. These are your children, Lord. Let your words fall into their lives, God. And I ask you, use me to speak forth your very heart.
In Jesus' name, amen and amen. You may be seated in the presence of the Lord. I entitled this sermon this morning, Building Faith. No? The spiritual growth. How do we build our spiritual life? Unsaon nato pagpalambo sa ato ang spiritual nga life. Kung naatay physical life, unsaon nimo pagpalambo sa imong physical life? You have to do what? Unsay buhaton ninyo para molambo inyong physical nga kinabuhi? Kaon. Kaya kung di mo mangaon, patay tang. Mo na pinaka-basic, di ba? Pinaka-basic. In psychology, the basic need of human being is food, clothing. No? Food, shelter, and clothing. Ang food, apil na ang water diha. No? Food, clothing, and shelter. Mo niyan pinaka-importante. Kay kung mawala ang isa ani, posible gyud nga dili mo lambo kaayo ang imuhang physical nga kinabuhi. Kay mo gini ang panginahanglanon sa usa ka tao. But you have to remember that our life is not just physical. We are composed of body, soul, and spirit. If we take care of our body, how do we take care of our body? We eat good food, no? Mga food nga kanang maayo. We just came from a kanang a check-up no sa amuang mga health, and we have found out by the grace of God okay ra ang ako ang lawas. No, walay mga normal ang ako ang mga signs, mga kon, walay mga complication. Mga preventions lang kay ang atong edad di na bata, no? At the age of 44, diha sa nga life begins at 40 or 4 years na akong kinabuhi nagsugod. Murag kay ngano man diha naman masugdan nimo mabati ang mga sakit-sakit sa likod, mga sakit-sakit sa kuan, murag sa una guskan pa kay ka gadahan pa kamudagan karon murag gamay na lang hangako na lahi na gyud ang imuhang bation na anay ma-feel nimo diri sa likod, diri sa imuhang kuan nga wala man ni sa una. Kay ngano man tiguang na. Nagsugod na nga to ang. And that's part of growing up. That's part of life. Ingon pa si Doc, ingon siya nga, ayaw mo katingala kung naamoy mabati nga mga sakit-sakit. Kay normal gid na. Kay nga to ang kuan, ang atong lawas, ga-deteriorate biya. No? Normal gid na sa ato ang aging process. And so, we just have to kanang take care, and then kung pwede mahinay-hinay nato, maprolong nato, then i-prolong nato. Pero dili gyud na mahitabo nga mo bata ka. Tiguang ka nga magkabata, magkatiguang gyud ka. No? It's embracing old age. In psychology sa amo ang ginabuhat is really embracing your season sa imuhang kinabuhi. Kung naa ka sa 60s, i-enjoy ang imong pagka-60. Kung naa ka sa 40s, i-enjoy ang pagka-40. Kaning mga 20s karon kay mura na po sila mga 40. I-enjoy inyong pagka-20 anyos. Kani po na itong mga teenager, mura kabalo na sa tanan. Teenager pa mo. I-enjoy inyong pagka-teenager po. No? Kaya kung matigulang na po mo, manghangyo in taon mo nga kung pwede, bata-bata pa ka. So, in every season sa imong life, you have to respect that. I-respect nimo na. So, we do things so that our physical being mo grow, pero we have to remember that we also have our spiritual life. And how do we do? What do we do para ang atong spiritual life mo grow? Many. We study the Word of God. Kay ang Word ni God mao na ang atuang pagkaon sa atuang mga spiritual nga kinabuhi. That's why here in Butuan Gospel Church, amo yung ginabalik-balik sa inyo ha. Even sa ato ang doctrinal class, diri sa ato ang preaching of the word, and even sa ato ang mga discipleship nga ginabuhat, we always speak the word of God. Kay mao na inyong pagkaon mga igsuon. So kung tan-awon ta mo karon mga busog kaayo mo, no? Kay sige mo kadungog, sige mo kakaon sa mga pulong sa Ginoo. And in that, alongside with that, studying the Word of God, there are actually practical things nga gisulti ni Peter para unsaon pagtubo sa atoang kinabuhi nga spirituhanon. So sa inyohang nabasa na ato'y mga qualities, no, mga character nga dapat natong buhaton sa atong kinabuhi para mo grow kita diha kang Kristo. That's why I entitled this Building Faith. In verse 5, it says, "For this very reason."
Unsa day nga rason, no? For this, it means naa siya'y premise. Nganuman, unsa day nga rason? Tungod kay, or in short nga, tungod kay, unsa day ito? Remember, we are called to live a godly life, and it is only possible by the Holy Spirit, the empowerment of the Holy Spirit, and this is for the glory of God, and iyang gihatag ang tanan para atoan ang mabuhat. Tungod kay iyahaning gihatag sa atoa. Tungod kay iyahatang gitagaan og tanan ato kinahanglan to live a godly life. And He empower us. For this very reason, ingon si Peter nga dili lang taman ta sa kanang pagdawat sa mga precious promises ni God. Dili lang taman nga ikaw gitawag ka to live a godly life. This should be evident also sa imuhang kinabuhi. Okay? Ingon siya, next one, ingon siya, make every effort to add. Make every effort. But pasabot, we need to be intentional. We need to be dedicated sa atoa. Dili pwede nga mulingkod lang ka. Now that you become a follower of Jesus, now that you give your life to Jesus, sabihin ko nga, ay, human ako, nasulti na nako ang sinner's prayer. Oh, luwas na ko. Wala na ko'y buhaton. Maghulat na lang ko nga, mamatay ko, maghulat na lang ko, or kuwaon ko sa Ginoo, basta kay luwas na ko. It's not like that. Peter is saying to us, make every effort now that you are saved, now that God has called you, now that God has given you everything pertaining life and godliness, now that the Holy Spirit is empowering you, now that you are given a life to bring glory and honor to God, buhata. Make every effort. It means this is passive. It's not, this is active. It's not passive. Kung yung passive, manggod naglingkod lang. But active is your faith, imuhang gipa lihok. Imuhang gipa lihok. Make every effort to add to your faith. I want to be very careful here. Kaya kung di ni siya ma-explain og tarong, makaingon sila nga, ay, dapat ko na ay buhaton para maluwas ko. Good works. No. Peter is not talking about good works here so that you will be saved. He was talking about now that you have faith, now that you are saved. No? Now that you have Jesus in your life, you just need to add more things para mulambo ang imuhang spirituhanon nga kinabuhi. Ug unsa ang ato ang idagdag? Dili idagdag ha para maluwas ka. Naluwas ka, imo ning dugangan kay para mulambo ka sa imuhang relasyon, imong pagtuo diha kang Kristo. You need to add what? Goodness. Mga igsuon, what is goodness? Na ako'y mga ginagmay diha nga gipamutang, makita ninyo na? Gituyo gyud nako na. Kay para at least makita niyo what is goodness? Moral excellence and virtue. What is faith? The foundation why we do all these mga moral characters, no? So, what is goodness? Moral excellence and virtue. When you say moral excellence, how does people see you? Makita ba nila ang kamaayo sa imuhang kinabuhi? When you do things, makita ba nila ang kamaayo? Are you excellent morally? In your businesses, are you morally excellent? In your workplace, in your school, in your studies, in raising your children, can they see moral excellence in that? Or basig bakang? Ang isa na sa kalibutan, ang isa na sa Ginoo. Okay ra na, makasabot ra ang Ginoo. Mao man ni ang pamaagi sa kalibutan, ato lang ning sundon. Tanan man nangupya. Alas so pagay di ko mangupya. Diri ta sabay ta diri. Or will you stand? Have the courage to say no. I need to see goodness in my life. I need to have a moral excellence that I will stand for righteousness. It's not that nag-boast ko sa kong kagalingon, but I really tried to do this in my life. Growing up, when I was in high school, in college, nato'y time nga wala mi klase. Kay kabalo ka sa college, no? Pag pila gani ka minuto, mawala di kaabot ang maestra. Kung sa'y buhaton sa mga estudyante, manghawa din tanong, di ba? Lakaw din ta kay late si teacher, si ma'am 10 minutes man siguro na. 10 minutes late si ma'am. Dali na miglakaw, dali gid. Nya kabalo mi nga diri sa paingon si ma'am, pikas gid mi mo agi, diri gid mi kay padi makita. Oy, late ka ma'am, wala beta nakita. So katong nga time, late ang mo maestra, ikis mi tanan mga kami gid nagsabot gid mi tanan mga classmates. And then we went ko mga tutag beach. So nangadto mig beach.
So ang ako mga classmates, nagkuha sila, nag-inom sila, nagkuha sila mga beer, nag-inom-inom sila. Nya ako kay kabalo man sila nga Christian ko. Nya kabalo po ko nga kanang dili ko gainom. So what I did, kay gusto po kayo, adi lang ko ban sa inyo kay gainom man mo. No, these are my classmates, these are my friends. So and I don't want to make them feel condemned or ako silang kinajudge nga, huy, ngano nag-inuman mo, I don't want that kind of thing. So what I did is, I joined them, but what I did is, nagpalit lang kong iced tea. So nag-inom kong iced tea. Ang color mo na po beer, no? Iced tea man. Pero iced tea akong ginainom. I didn't drink the beer. And so, sometimes it takes courage to stand. When everybody, will tell you, ngano di mo ni manabuhaton? Tanan man tagabuhat, ani okay ra man na. No, the world will tell you those things. Do you have the courage, the moral excellence to stand for what is right? Sa kalibutan karon bitaw mga igsoon, what is popular becomes already kanang murag mao na pud siya maayo. Dili ta nang popular mga igsoon ginadawat sa Ginoo. So add to your faith goodness, the courage to have moral excellence and virtue, Unsa man ang virtue? Kaaya-aya nga pamatasan. Kaaya-aya ba imong pamatasan? Kung masuko ka sa imong mga anak, sa imuhang mga kuan, kaaya-aya ba? Kung masuko na ka sa gobyerno, kaaya-aya ba atong mga batasan? Muna usahin ko nga, kung wala na lang bitaw kay nindot masulti sa tong gobyerno, iampo na lang mga igsuon. Iampo na lang nato ang atong panggobyerno. No? Because at the end of the day, our prayers are more powerful and effective than saying negative words against our government. Mga igsuon, mas effective ang atong mga pag-ampo. So let it be that ang imong idagdag sa imong pagtuo sa Ginoo is ang kanang pagka-good, moral excellence, and virtue. And in that goodness, unsa idagdag nato, dapat magdagdag pud taog knowledge. What is knowledge? It says understanding God's will and ways. Unsaon nato pagdagdag og atong kahibalo diha sa Ginoo, sa iyahang plano, sa iyahang tuyo, sa iyahang mga pamaagi? Of course, we study the Word of God. We read the Word of God. We study it. And in Butuan Gospel Church, we have given you opportunities and opportunities to study the Word of God. Kabalo mo kagahapon, nakulangan ang amo ang pagkaon. Kay daghan kaayo ang nitunga. Sa sunod sulti mo, kumanunga mo, kay daghano na magluto. Daghan kaayo mi kagahapon, napuno mi kagahapon. Napagani uban nga wala naka-join regularly. Pero kagahapon puno gyud mi nga ana to sa ayadan, siya nga pas naapay mo kaon, kay basig makulangan, ay kung wala na ya, hotda na natanan ya. Kay ganahan pa kayo mo kaon ng uban, pero di na sila ka-seconds, kay it's because many have come. And it really, it really gives joy to my heart. Why? It's not because of the food that they were there. It's really because they want to know God deeper sa ilahang kinabuhi. They want to know knowledge of who God is. Kaya once manggod makabalo ka sa pulong sa Ginoo, kabalo ka, nag-study ka sa Word ni God, and when things will come sa imuhang kinabuhi, you have decisions that you have to make, then you know what to do. Ngano man, guided naman ka sa Word ni God. Dili na ka mangutana pa sa ubang tao. Dili na ka mangutana pa sa ubang mga imong mga kaila. Instead, you go back to the Word. What does the Word of God says? Unya kung wa ka kabalo, wala kay knowledge sa pulong sa Ginoo, wala kay knowledge sa ways ni God, sa will ni God, isa sa mga dako kay nga pangutana sa mga young people sa ako Pas, unsaon ako pagkabalo sa will ni God sa akong kinabuhi? Ikaw ba akong God's will? Siya ba akong God's will? Mao ba ni ang will ni Lord sa akong kinabuhi? Magsikag pangutana, ang tubag ra bitaw ana, pag-study sa Bible para makabalo ka sa will ni God. Ang mga young people karon tapulan. Muna maglisod sila kabalo sa will ni Lord ug sa ways ni God because they don't take time to study the Word. Kasi if you study the Word of God and you take time really to know unsa gyud pamaagi sa Ginoo, unsay plano sa Ginoo, then it would be easy for you to make a decision when circumstances will come sa imuhang kinabuhi. And you would
clearly know that that is of God or if that is of the devil or imu-imuhara na. No? Because there are many voices that we hear. We hear the voice of God. We hear the voice of the enemy. We hear the voice of other people. We hear our voice. Ang pangutana, how will you know that that is the voice of God? You will only know if that is the voice of God when you have an intimate relationship with Him. You know what? Kami sa akong asawa, kami maging ang pinaka-intimate, no? Muana, bisag daghan kayong tao diha. Daghan kayo. Pag muana na gani ko, kabalo na siya nga ak nanawag ko sa iya ha. Kilisod man pug kayo ko, anak-anak lugar ko sa crowd. No, it's unbecoming, no? So, I just have a signal. Naalang mi signal. Makabalo na siya nga I am wanting her attention. The same thing with God. Basig mo ana ra sigad sa imo. Ay, sigad nanawag sa ko ah. Or sigad kabalo ko nga word gito ni God. Voice gito ni God. Or bisan pagkanang sa inyong balay, sirado ang pultahan. O nyo na mo, ayo, kaila ka kinsa. Tungod sa iyahang voice. Pero dili gani ka kanang kaila gyud, wala kay relationship ana sa iya. Bisan pag unsaon imong ayo-ayo, di ka kakabalo kung kinsa na siya. So the more you become closer with God, the more you become intimate with God, the more you will be recognizing the voice of God in your life. And the more you study the Word, the more you read, the more you would get to know God is. It is important nga ang imuhang goodness is acquainted with knowledge of God. Kay daghang mga tao karon mga good, mga igsuon, mas maayo pa sa atua. Mas buutan pa sa atua. Mingon sila nga, may man lagi ni sila nga mga tao, mas buutan man ni sila. Kita ng mga Kristohanon, mga Kristohanon nga, di ganit na ako mas piling ang ilahang mga binuhatan. Because there are other religion that they really uphold goodness. Pero sa atua, ang Bible nag-ingon nga unsaon man na imong goodness kung wala kay relasyon sa Ginoo. Because your goodness, the Bible tells us in Isaiah that our goodness, our good works is like filthy rags in the sight of God without Jesus in your life. Mao nay nakadeperensya sa atua. And so I hope that now that we have Jesus in our lives, we don't just put goodness, but we put knowledge of who God is sa atong kinabuhi. Kaya nga itong pagkamaayo is founded manggod siya tungod kay naatay pagtuo sa Ginoo o tungod kay nakailata kinsa ang Ginoo. Ipakita nato ang atong pagkamaayo tungod kay nailhan nato nga ang Ginoo maayo sa atua. Mapakita nato sa mga tao how we treat people, how we stand for moral excellence is because we know who our God is, mga igsoon. That's why it's very important that we add knowledge into our faith. And in knowledge, and to knowledge, what do we need to add? We need to add self-control. Sulti imong tapad, self-control. Kay daghan kayo sa tuad rin nga wa kitay self-control. Ako mismo mga igsuon, no? Mo confess gyud ko sa inyo ha. Naagi times nga wa gyud ko'y self-control, makulangan gyud, lalo na pag makakita nagpagkaon nga lami, mawala gyud ang self-control ni Pastor Ed. Kaya namo ko'y mga paborito, no? Nya kumingon ang doktor nga, no rice na ha, no rice. Ay di gyud makaya pag naanay laing namo ko'y mga pagkaon nga bawal kanang naay mga pagkaon ba nga dili pwede walay rice. Humba. Try nagkaog humba nga humba ra gyud imong kaonon. Di ba di ka mali? Try og kaon ingon pa si Ate Josie, paksiw o kaog paksiw ga paksiw ra gyud walay rice. Puro ra aslom ang imong diri, no? Dili gid imo ma-enjoy. Pero kinahanglan kaayo ang self-control. You know, believers Jesus, we need to have self-control. Dili pwede nga pamataka, tira pasagad lang ato mga kinabuhi.
No, self-control. It's the mastery over our desires and actions. Daghantag mga desires, daghantag mga gusto. O mga young people, di ba daghan mo gusto? Gusto na ko ni, crush na ko ni siya, kanipod, ganahan ko ni ani, ganahan. Di ba pwede uyabon ni mo tanan? No? Dili na pwede. Self-control. Di ba, Pastor Levy? Ganahan ka na si Pastor Levy, ganahan ka siya, magminyo na daw siya. Pero yung kupas, self-control. 23 years old pa ka. Self-control. Pila pa gani ka years pas? Imong giingon? 10 years pa? Yun siya nga, pila pa ka years pas? Dugay pa. O self-control. Mga igsoon, importante kayo self-control. Kay kung kita nga mga Kristohanon, kita nga nagtuo kang Jesus, hala, go, go, go lang ta, tira pasagad, wala tayo self-control, what will happen sa itong kinabuhi? When we make decisions in life, when there are circumstances na kinahanglan sa desisyonan, o wala tayo self-control to wait, kaysa, di sa ta magdesisyon, ato sang tanawon, kung unsa gyud maayo. Kung wala kay self-control, o di diretso, di magkabali-bali ang mga desisyon sa kinabuhi. Even with our life, Christians, no, we need to master our desires. We do not allow our emotion, we do not allow our desires, our own wisdom and knowledge nga mo'y mo dictate sa ato ang kinabuhi. Na ay moingon sa ko nga, na ingani gyud ko, kay maldita man gyud ko, na mao na ni ron. Wa gid ta mabuhat kay maldita man gyud ka. Ingkod asa naman karon ang atong pagkakristohanon, ang atong self-control. Kinamo gi-pronounce nung kinabuhi nga magminaldito gyud ta, no? Lalo na sa mga tao nga murag kinahanglan gyud kuanon, pero self-control. My wife always reminds me, babes, hinay-hinay lang. Ayaw kay palabi. Ang imong kasing-kasing, ang imong high blood, ayaw kayo. Kaya ako, usahay gyud, kanang grabe ang ako ang holy anger, no? I'm not an anger nga suko-suko ko. Kundi holy anger ba nga pag nakoy makita nga kanang mali, nakoy makita nga dapat nganong wala man ka nagtarong kani ako mga staff, ako gining masermonan perminti ba? Kay gusto mo ko na ako mo walk sila in righteousness. I want them to walk in the ways of God. I want them to walk in kanang para nindot ilang kinabuhi ba? Pero dili lagi perpekto. So muna usahay as a leader or as a mahan nila, usahay mo ko muna si babes, relax lang. Okay na, hinay-hinay lang. Give grace, give oil, give grace. Sige. Ginhawa. No? Self-control. Muna pati sa kaon, with my wife, nag-control na po ni akong wife karon sa kaon. Eh, ang iyahang sugar ni taas man. So, no rice ni siya for 21 days. Ayaw ninyo taga-ig rice akong asawa. Kay bawal na siya mag-rice daw for 21 days ingon si Doc kay taas iyang sugar. Ako kay okay raman ako sugar, okay na akong cholesterol tanan, pwede kaon. So, again, self-control. Mga igsoon, ha? Self-control? Okay? Dapat kita ang magmaster sa ato ang mga desire. Dili ang desire may mag-decide sa atua or ang atong mga action pasagdan lang nato. We need to to have self-control sa ato ang mga kinabuhi. And then, to self-control, dapat na ay perseverance. What is perseverance? It remains steadfast in faith despite trials. Kung kag perseverance, bisag giunsa na ka o kuso-kuso sa kinabuhi, mga pagsulay sa kinabuhi, giunsa na ka pagbanda-banda anang mga problema sa kinabuhi, nagpabilin gihapon ka sa imong pagsalig o pagtuo sa Ginoo. That's perseverance. Okay? Kay kung sa panahon nga nagkamalisod na, sa panahon nga doon na grabe na ang problema, mo give up ka sa imong pagtuo, mingon ka, ay, ingani di ang Kristohanon, di na lang ko. Then, there's no perseverance in your life. So as a follower of Jesus, ayaw mong tuo nga ang following Jesus is a bed of roses. It's a blazing glory. It's not like that. That's a lie. The moment you have Jesus in your life, actually, Jesus said, and I always repeat this again and again here, Jesus said, in this world you will have troubles. You will have troubles. Ang mga disciples gani, when they were with Jesus in the boat, kung sa'yo nahitabo, dunay storm. And to think ha, si Jesus na sa boat. So does that mean nga kung si Jesus, everything is fine? No.
Bisag naa si Jesus sa ilaha, storm still comes. And that's the same thing with us. Even though Jesus is already in our life, doon nagyapoy mga storm sa kinabuhi. Doon nagyapoy mga pagsulay, mga problema sa kinabuhi. But despite of all those storms in lives, we persevere in our faith in Jesus. And the more ta nga mo persevere diha sa kang Jesus, even though sa mga pagsulay sa kinabuhi, the more ta nga mo lambo sa atoang pagtuo sa Ginoo. Importante mga igsoon ang perseverance. Ang Bible nagaingon sa ato nga in the last days many will give up the faith. Daghan ang mubiya sa pagtuo. I hope and pray that all of us here and our loved ones who knows Jesus, nga kung sa panahon na gani mo abot na nga panahon ang dako kaayo nga pagsulay, we will persevere and stand steadfast in our faith in Christ. Amen. Ang uban, nag-ulan, di mo simba. Ay, nag-ulan man karon, dili lang ko sa balay. Ulan ra gani na ha. Unsa na lang katong grabe-grabe gyud nga mga pagsulay sa kinabuhi. Pero muni akong nakit-an kasagaran sa mga Kristohanon. Kay ang tinuod gyud bitaw nga dunay pagtuo sa Ginoo, the more bitaw sila nga ginakuso-kuso sa kinabuhi, the more bitaw sila nga naay mga storms, the more sila nga nidut-dut pod sa Ginoo. Mo'y akong napansin. Ang kanang tinuod gyud bitaw nga dunay pagsalig sa Ginoo. You know our life, my stories akong mama diri. We went through storms in our lives. We went through bankruptcy sa amo ang kinabuhi. You know, ang business akong parents na bankrupt, nawala ang among 10-wheelers, nawala among forward, nawala among elf, nawala among house and lot sa subdivision, nawala. Nga to the point, nagrinta na lang yun migbalay nga perting gamaya. Nga nagtapok na lang yun mi. And nabot pag yun sa point nga, nagkatibulaag pag yun mi nga mga igsuon. Ako, o akong brothers, naasa akong auntie, ang akong isa ka igsuon, na adri sa akuan, ako nakipuyo diri. Bisag asa na lang mi nang nakipuyo. Coming from a Montessori school in Cagayan, the most prestigious school, diha ko ni eskwela, and then hatod sundo mi. Kana ingana nga kinabuhi bitaw sa unang panahon. Nga gyud I have experienced a life nga ingana. And naka-experience pa kog life nga asin down gyud kaayo. Nga we need to budget our money just to eat. And ang si mamang has to travel, mawala tagpila ka semana sa balay para lang gyud mangitag kwarta para makakaon lang gyud ni. I've experienced that. I've experienced a life na kinahanglan ko manghugas og plato sa isa ka restaurant. From 9 in the morning until 2 in the afternoon, naaragin ko sa kitchen ng hugas og plato para lang maka-eskwela ko. I was in Mindanao State University that time. Naka-experience ko, mumata ko alas 5 kay manglimpyo ko computer shop. Alas 5, paingon sa alas 8. Pagka alas 9, muadto ko dito sa restaurant, kay manghugas ko plato, mga kaldero, mga usap hugasan nako hangtod alas 2 sa hapon. Nya pagka alas 5, kinahanglan ko mag-tutor aning isa ka estudyante para lang gyud na ako'y kwarta sa akong pag-eskwela. I've experienced life. Pero all those things that I've experienced, I have become more and more intimate with my God. The pressures in life made me more and more pure in my walk with the Lord. Mo na kung unsay moagi sa kinabuhi mga igsuon, nakaagi na ko ana, I have been there. You know how it is to have many, and I know how it is to have nothing. Just like Paul, in everything give thanks, either in plenty or in nothingness. Learn to worship the Lord. So I have learned to persevere. Mga igsuon, let's persevere. Let's not give up on our faith. Doon ay mga pagsulay sa kinabuhi, that's part of life. That's part of us. Kanabitong mo-grow ta. That's part of the testing para mo-grow ang ato ang pagtuo diha kang Kristo. Kay kung walay mga pagsulay, unsaon pagkabalo nga solid di ay na ang imuhang pagtuo kung walay mga pagsulay. Di ba sa eskwelahan na ay exam para mahibalaan nimo kung kani nga estudyante nakatuon ba ni, nahibalaan ba gyud niya ni? So kung iya ba gyud na-apply sa iyang kinabuhi, then tagaan og exam. Gusto ka mo grow sa imong kinabuhi spiritually?
Then, wait for the exam nga ihatag ni Lord. Unyang exam ra ba ni Lord? Mga testings in life. And so be ready with those testings. But again, let's have perseverance in our lives. And to perseverance, godliness. What is godliness? Devotion and reverence towards God. How is your devotion towards God? Are you faithful to God? Are you loyal to God? Or basig mawala ang imuhang loyalty kang God kung naanay mag-dictate dire sa imuhang kilid nga makita nimo nga mas stronger pa siya. Naay mga young people nga ako ang mga kaila. Faithful kayo sa Ginoo. Grabe kay mag-dedicate sa Ginoo. Grabe kay mag-serve sa Ginoo. Nag-ilahang kinabuhi, ilahang giserve. Pero sa panahon nga nakauyab, di naman makitaan sa simbahan. Wala naman, kay nakauyab na. How is your devotion to the Lord? Naapabagi hapon. Makauyab ka or dili ka makauyab. Naiuban nga grabe yung people, grabe pa kaayo kadasig sa Ginoo. Pero pagkaminyo, di naman makitaan sa simbahan. Which one is more heavier? Ang Ginoo or ang kanang palibot sa imuha? I hope that godliness, mga igsoon, makita. When you say godliness, makita ba si Jesus sa imuhang kinabuhi? In everything you do, can people see God in you? Can the people would say, may balaan yun ako ni nga tao bitaw. Kani bitaw siya nga tao, makabalugi ko nga love niya si God. Kaya nga naman, it is because of your dedication. Bisag unsay mahitabo, I will go to church every Sunday. Because this is my devotion to the Lord. This is my dedication to the Lord. If there is one legacy nga gihatag sa akong parents, sa ako ang akong mama, is always go to church on Sundays. Nausagan ni masubra-subraan pa. Pati Wednesday mo itong simbahan, pati Friday mo itong simbahan, pati Saturday mo itong simbahan, Sunday morning, Sunday afternoon, Sunday evening. No? Nasubra-subraan pa. Ingon din akong mama, sige na lang mo sa simbahan. Eh ko pasalamat ka nga sa simbahan, may kaysa lain. Gusto ka nga naami sa laing lugar? Gusto ka nga naami dito sa mga diskuhan, sa mga inuman, or sa simbahan? Muna ang dala inyong mga anak sa simbahan. Bahalag magtambay sila sa simbahan. Mga activity sa simbahan, ipa-appeal. Tanang mga activity, ipa-appeal. I remember my mother, at the age of grade 5, grade 4, grade 3, ginapa-appeal na may prayer meeting. Di ginapwede nga din mga pilog prayer meeting. Plus, aside sa prayer meeting nga Wednesday, cottage service. Kasi naka-appeal mga cottage service diri, kanang Friday service. Bisang asang balay, balhin. Ato na to. Pati pag yun ng service sa buntag, service sa gabi, paapilon yun, may tanan. Munang akong kinabuhi, simbahan, eskwelahan, balay, rayod na. Pero, nagmahay ba ko? No. Because my parents have taught us to live godly. No? That devotion and reverence sa Ginoo. And because of that, makita nako ang resulta, no? Sa gitudlo sa amo. So mga parents, dalaan niyo mga anak. Ayaw lang sa Sunday morning. Kadang pati sa doctrinal. Ganahan gani ko ato ang mga igsoon kagahapon, no? Ang tiyapas, gidala na ko ni akong mga anak kay para makadungog po din sila sa doctrine. Yes! Dala! Kaysa naman dalon mo sa diskuhan. Dalon mo sa laing lugar. Dala para sila makaila sa Ginoo, no? So godliness. And then to godliness, mutual affection. What is mutual affection? Brotherly kindness devoted to one another. As a follower of Jesus, we need to show kindness to one another. Kanang imo igsuon bitaw sa kang Jesus, ipakita ang gugma nimo. Kung doon naman gani kay tabangan, una tabangi ang imo igsuon sa Ginoo. Kung naman gani nagkamalisod sa atuang diri, then kita nga mga anak sa Ginoo, dapat kita ang una nga magtinabangay. Kung mutabang mangganita sa gawas, unaha pagtabang ang imuhang igsuon diha sa Ginoo. This is how we show mutual affection. Pero I like the term here, mutual. Kabalo mo sa ng term nga mutual? Mutual is give and
take. Dili pwede nga take lang ka ng take. Dawat lang ka ng dawat. Ay, ingani ra manggug ko. Wag gyud ko'y mahatag. Pobre manggug ko. So ako rin magsigig dawat, sigig dawat. Mga igsuon, dili na siya mutual. Bisan pag unsay estado sa imuhang kinabuhi, bisan pag unsay estado sa imuhang financial, you can always give something to your brothers and to your sisters. Ingon niya akong mama, perminti yun niya akong mama, kailangan siya diri. Ingon niya akong mama, wag ko'y mahatag sa inyo ha, tinuod yun, gawa man ay kwarta akong mama. Wanam ko na siya negosyo, wala yun na siya kwarta. Actually, it's the children ang naga-support na sa iya ha. So wala nagkikwarta, wala ko'y mahatag sa inyo ha. Pero ang pag-ampo, mga igsuon, moampo ko sa inyo ha. Sultii ko ninyo kung unsa kong maampo. Sultii ko. Because my mom wakes up at 4 and prays at 5 to 6. And then, pag kumana, mag-jogging na siya 1 hour. Pag abot na po pagka alas 9, pag alas 10 sa buntag, mag-ampo na po na siya. No? So daghan na siya mga prayer time in one day. So kana, mo na iyahang ma-offer. Wala man siya kwarta mahatag, pero ang iyang pag-ampo. Mo nang kasagaran na mga uban members sa church, Mami, please pray for this, please pray for this. O ihatag inyong prayer request. Dili lang ka Pastor Ed. Or ka Pastor Chuchi, napas ako mama, dagdag na siya. Pwede gina siya maampo, kada adlaw gina siya, mo take time. Yeah, when my mom prays, she cries. She always cries when she prays. Kana bitong makita yung prayer nga, gawas gyud bitaw kaayo ang pag-ampo nga dala sa paghilak. And that's how my mother is. Mo na iyahang mahatag. So ayaw mo pag-expect nga wa mo'y mahatag, naamoy mahatag mga igsuon. So tiin mong tapad, you have something to give. No? Ayaw mo pagsalingan ng mga naay kaya. Sila rin ipadonate, kaya na sila yung mga kaya. Bumitaw nang sa ato ang hapitar ba itong December, no? Kanang manghatag ta og mga something sa ato ang outreach. Di ba ko sa inyo ha? Kung dili ninyo kaya maghatag og dinagko, hala paghatag mo 5 ka kilo nga asin, 1 ka kilo nga asin, i-divide ninyo na. Kung di pa gyud kaya na ay happy nga peanut. Kanang happy ba nga peanut? Unya kung 30 ka tawo ang tagan o maghandam kag 30 ka happy, sa makaya nimo. Kay mutual man. Dili man pwede nga take lang ka. Di po pwede give ng give. Dawat pug ka. No? Kay ang kinabuhi, ang relationship nga sige lang kag dawat, unsay tawag ana? Parasite. Parasitism. Magsige lang kag ginasakra nimo, wala kay hatag. You know what time will come? That relationship will not grow. So for those brothers and sisters of mine nga nagadawat, huna-huna apod, unsay imuhang makontribute diri sa simbahan. Unsay imuhang mahatag balik sa Ginoo, pinaagi sa imuhang service, no? Mutual affection is very important so that we can all grow sa ato ang relationship sa Ginoo. And then lastly, and to mutual affection, love. Everything, mga igsoon. Kay when you love people, you know na kay mutual affection to your brother, you will also love other people. The greatest expression of love is what? Giving. John 3:16. For God so loved the world that He gave. Ang tinuod nga naghigugma, muhatag. Dili pwede nga yung naghigugma ka, unya dalo. Kay ang tinuod nga gugma, muhatag yun na. Ingon sila, sa itong saying na to, you can give without loving, but you can never love without giving. Kay ang tinuod yun nga gugma, muhatag yun. Mo resulta gyud sa paghatag. And ang greatest example ana is si God the Father. When He loved us, He gave His Son, our Lord Jesus Christ. Now, let me ask you this. Do you love? Yes. And I hope that you would exemplify that by giving. I'm not talking about finances here. But I'm talking about giving back to the Lord.
in whatever ways that you can give to the Lord, either in your time, in your talent, in your kanang prayer time, in whatever you can give back to the Lord. Give back to the Lord, because this is our kanang timailhan that we love the Lord. For if you possess these qualities, kung naa daw ni sa tua, mga igsoon, dili kay mamili lang mo ato ha, ay pas, kanirang love ako, kay ganahan ko ani, kanang self-control di ko gusto ana, kanang perseverance, inyuhan na. No! Katong tanan, dapat na ato sa tua. Unya, ang ingon diri nga, for if you possess these qualities in increasing measure, but pasabot dili perfection. Dili perfection. Wala nag-expect si God nga ma-perfect nimo ang love, ma-perfect nimo ang self-control, ma-perfect nimo ang perseverance. No. He is telling us that we should possess these qualities in an increasing measure. But pasabot, every day, by the grace of God, from glory to glory to glory, kung ang imuhang level of love is 10%, I hope nga after the next days to come, mahimo ng 15, mahimong 20, mahimong 30, mahimong 50. Dili kay magka-negative ang imuhang mga qualities. Increasing measures. Mga igsoon, how many years are you already a follower of Jesus? Pila na mo katuig nag-serve sa Ginoo? Pila na mo katuig nagtuo sa iya? Nag-increase ba to nga mga qualities sa inyohang kinabuhi? Kay kung wala bitaw mga igsoon, it's okay. Today is the day to start. Sugdi. Kung sa una wala kay pasensya, kung sa una wala kay self-control, o di karon sugdan nimo. It's not too late. It's not too late. Ay karon naman ko nakadungog anang awali pas. So karon pa ko magsugod. At least nagsugod ka, no? Mao na to increasing measure man. Dili perfection ha. Ay di gyud na to na ma-perfect. Do na gyud panahon sa kinabuhi nga wa gyud self-control. Pero sige lang. At least 2 step forward, 1 step backward. O 2 step forward na pod, 1 step. Bahalag mag 1 step backward ka. Ayaw lang nga 2 step forward, 5 steps backward. Kay murag di na gyud na motubo, murag maunano gyud ta perminti anak. No? So increasing measure, they will ngano man. If we have this increasing measure, these qualities in our lives, it will keep us from being ineffective and unproductive. Unsa man ang ineffective? You know what? When you have those qualities in your life, ang imong prayer life bitaw mahimong effective. Because how God can answer your prayers? When God even see godliness in you. How can God give you strength and wisdom kung wala man gani kagabasa sa Bible? You don't have the knowledge. How can God give you the strength to continue to live life despite of these mga challenges sa kinabuhi? Kung even wala man gani kay perseverance nga naa sa imuha. You will never be effective in life. Sometimes your businesses, your career, your studies, your family life, walay dili sa effective. Ngano man, kasi wala ni nga mga qualities sa atua. We have to exercise this. We have to know this. We have to walk in these qualities so that we will be effective. Nga sa panahon nga manginahanglan ka og kanang tabang sa Ginoo, tabangan ka sa Ginoo kay ngano man, naa may godliness sa imuha. Naa may self-control sa imuha. Naa may love sa imuha. May ka, Lord, panalangin ni ko, Lord. Tagaay ko pa nga panalangin, Lord. Di gani ka kabalo manghigugma sa imong igsuon. Di man gani ka makapasaylo. Unsaon pagpanalangin sa Ginoo sa imuha? Unsaon nimo pagkahimong effective sa imuhang kinabuhi? Unproductive. Dili ka mahimong fruitful. Kung ang makita sa imuha mga negativity, dili ning mga good qualities nga gisulti ni Peter, how can you be productive in life? Only those people who walk on those qualities and then making every effort, it means you are actively doing it. Dili lang kay taman ra sa knowledge. Because daghang mga tao karon nga bright kaayo sa pulong sa Ginoo. Pero dili sila effective, dili pod sila fruitful. Ngano man, they did not practice what they know. Your knowledge of God is nothing if wala nimo gi-practice ang pulong sa Ginoo. When you know and you know that we need to forgive one another, pero wala ka nagpasaylo, useless.
When you know and you know that you need to extend grace, pero wala ka nag-extend of grace, then you become ineffective and unproductive. It is very important, mga igsoon, that our knowledge of our Lord Jesus Christ should be active. We should practice it. And how do we do that? By being godly, being good, self-control, perseverance, brotherly love, and then love to all. Ato na siyang idagdag sa tong pagtuo. When we see that, imagine na lang ninyo, ang isa ka igsuon nimo, makita nimo ang gugma, makita nimo ang iyahang patience, makita nimo yung perseverance, makita nimo yung self-control, makita nimo yung care sa mga kaigsuunan, makita nimo na tanan. Will you not love a brother like that? And people will see, bisan pag di ka mag-share sa gospel, mga igsuon, bisan pag dili ka mo share sa gospel, people will recognize it. There's something about this woman. There's something about this person. Godly gyud kaayo ni siya. You know, makita gyud nako nga maayo, buutan gyud ni siya. Buutan gyud. Mahigugmaon gyud ni siya, no? And they would be able to know who God is. Amen? May we have all those qualities. Not in perfection, but in a increasing measure. Mutubo ta. No? Kung wala na sugdan, sugdan karon. And I hope next year mas nilambo pagyud ang ato ang spiritual nga life. Father, we thank you for allowing us to know you and giving us, Lord, the things, the food that we need, Lord, to grow spiritually. And Lord, dapat evident sa amo ang mga kinabuhi ang among relasyon diya kanimo. Lord, it is only by your grace that we can do this. Dili namon ikaya. That's why we ask of you, Holy Spirit. We ask of you. Teach us. Train us. Give us the grace that we need, Lord, to live a life worthy sa imuhang tawag kanamo. In Jesus' name.